reading taken from the book of Proverbs 10:21 up to 22. Ang sabi po dito, a good person word well benefits many people, but you can kill yourself with stupidity. It is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no richer. Sabi dito, ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang. Ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Sa verse 22 itong pag-aaral natin. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang sabi sa ating binasa, a good person word well benefits many people. Ayan. Yung mga tao, mabuting tao, magsalita lang sila, ay nakakabenepisyo na yung ibang tao. O ito pa, ang pangalawa, na gusto ko binansin, yung atin pong pagninilay ngayon, it is the Lord blessing that make you wealthy. Ha? Kasi may binanggit po dito ang Panginoon, sabi niya dito sa 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ha? Anong ibig sabihin nun? Maraming mayaman sa mundo, pero balisa sila. Kasi natatakot silang imbestigahan dahil sila ay sangkot sa korupsyon. Ha? Alam mo, sa Diyos, walang nakatatago. Kahit tinago mo yan, sisingaw yan. Amen? Kung ang iyong yaman hindi galing sa mabuti, hindi ka payapa. Amen? Kaya walang kapayapaan ang kayamanan na galing sa masama. Laging may kabalisahan. Pero ang kayamanan na galing sa Diyos, nagdudulot ng kaligayahan sa buhay mo, sa pamilya mo, hanggang sa kaapu-apuhan mo, mamanahin nila yung kayamanan na yon. Purihin natin ang Panginoon. Amen? So ang sabi po dito, it is the Lord blessing that make you wealthy. The saying, it is the Lord blessing that makes you wealthy is a reference to the Proverbs 10:22, which state, the blessing of the Lord makes rich. The blessing of the Lord make rich. And He adds no sorrow. Walang kalungkutan, ang kayamanan na bigay ni Lord. Amen? This verse, sabi dito, ang kayamanan na galing sa Panginoon, no sorrow with it. This verse suggests that true wealth, the kind that brings lasting fulfillment, comes as blessing from God and is not accompanied by the troubles and negative consequences. Ang kayamanan na galing sa Diyos, walang kasamang trouble. Amen? Walang kasamang negative, puro positive. Amen? Ito na. So ang kayamanan na galing sa Diyos ay walang kasamang trouble, negative consequences, often associated with all-gotten gain or worldly pursuit. Worldly. Number one, the blessing of the Lord
Ang biyaya na galing sa Diyos, the verse highlights that genuine wealth is a gift tying a righteous path to prosperity. Yeah, righteous path to prosperity. So ngayon, gift from God. Tandaan ninyo, pag sinabing gift, regalo niya. Pangalawa, ang kayamanan na galing sa Diyos. The blessing of the Lord, no sorrow. Walang kalungkutan. Masaya ka. Na? The blessing of the Lord, no sorrow. This part of the verse emphasize that wealth obtained through God's blessing is not a source of anxiety, regret, or other negative emotion. It is a blessing that bring joy and contentment. Wow. Ha? Yung kayamanan na galing sa Diyos, nagbibigay ng kagalakan at kakontentuhan. Amen po ba? Bakit ang mga tao hindi nakukontento? Kasi wala pa sa kanila si Lord. If you want to be happy, learn to be content. Number 3, spiritual and material prosperity. Okay. Ang prosperity hindi lamang sa material o sa pinansyal. Isama niyo ang spiritual. Kaya ang ginagawa natin ito, that is spiritual. Amen? Spiritual and material prosperity, the verse suggests that God's blessing encompasses both spiritual and material well-being. It's not just about accumulating wealth. About experiencing peace, joy, and contentment in life. Yan, spiritual blessing yun. Peace and joy, contentment in life, ang makapagbibigay talaga yan, God lang, si Lord. Amen? Kaya yung mga tao nakasumpong kay Lord, naku, yun yung mga taong masasaya. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay namasayang tunay. Number 4, focus on God's favor. Iba po yung God's favor. Tanda, focus on God's favor. The verse encourages believers to seek God's favor in guidance and their pursuit rather than relying solely on their own effort or worldly strategies. Yan. What are the 5 blessings of God? Number 1, the blessing of His Word. Ang biyaya, pagpapala ng Kanyang salita. Kayong lahat nandito, ako, lahat tayo ay sa pamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, kaya nakilala natin ang Panginoon. The blessing of His Word, there's something miraculous that happen when God's Word make it from our head to our heart. God, number 2, the blessing of His presence. God loves to be invited. Number 3, the blessing of His grace. Grace. Pag sinabing grace, gracia. And number 4, the blessing of His gift. Ito mayroong gift tayo dito Regalo si Lord. 5, ang huli, the blessing of His compassion. Yung compassion ni Lord,
Gusto ni Lord, ikaw ay makasama niya sa kanyang kaharian. Amen po ba? O, taas ang kamay. Sabihin niyo, El Shaddai, thank you sa iyong mga salita. Uwi na aking mga kapatid, samahan mo sila. Kung masungit ang kanilang employer, maging mabait sa kanila ngayon. Ganun po, pagpalain ang kanilang mga kalusugan because health is wealth. Ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Lord, pagpalain mo rin ang 41 years anniversary sa Lunita Grandstand. Nakikiisa po kami doon, Panginoon. Ito po'y aming hinihingi na patuloy mong ibuhos ang masaganang biyaya sa lahat ng mga dadalo ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang isang talangin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen.